Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ito ang Wow Trending. Ikinuwento ng tatay ang sinapit ng kanyang mag-ina sa kamay ng komadrona sa kapihan. Binawian kasi ng buhay ang sanggol dahil ayaw silang payagan ni Senyor Aguila na makalabas sa kapihan para sana ay madala sa ospital. At sa unang pagkakataon, humarap kanina sa Senate hearing ang sekretary ng SBSI na si Leah Yamson. Nanggigil nang sobra si Senador Bato de la Rosa dahil panay tanggi ito kahit na meron pang testigo at mismong ang tatay pa ng bata ang humarap sa Senado. Booking naman ni Senador Riza Hontiveros ang sekretary ng SBSI na si Leah Yamson nang i-deny niya na wala siyang alam sa sinasabing paanakan dahil ang opisina pala niya ay nasa taas lang. At siya pa daw ang mismong tagalista at ito daw si Senyor Aguila pa nga ang mag-IE o tutusok sa pribadong parte ng mga anak na pasyente para malaman kung malapit na bang lumabas ang bata. Oh my God! So dito sa Senate hearing na ito, sinigurado ni Senador Bato de la Rosa na kahit pa i-deny nila ng paulit-ulit, kahit pa itanggi nila yung mga allegation ng mga testigo dahil sabi nga natatay na mismo yung humarap sa Senado, hindi magsisinungaling yan, hindi yan gagawa-gawa lang ng kwento dahil anak niya ay nawala na nga yung anak niya, inilipat pa nga ng libingan, so wala ding permit yung cemetery doon sa SBSI, doon sa kapihan. Kaya itong sila si Senyor Aguila, itong mga leader ng SBSI, kung makikita nyo, mapanood nyo, na kapag may tanong na parang hindi alam ni Senyor Aguila, kasi nga ang nangyari kasi dito kay Senyor Aguila, lumalabas na kahit hindi nila sabihin, ginamit lang itong si Senyor Aguila para yung mga tao ay maniwala. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So pag sinabi ni Senyor Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So meaning personal decision ni Senyor Aguila yon, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So walang, so Jerens, ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata dahil sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yon, sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga, sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona Hindi na ko ayaw alam. ni Senyor Aguila ay baba. Ayaw dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila invited? Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi man niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata.
Ang sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po narinig si Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Chair. Senator Risa, yeah. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBS. Hotel po, Yes hindi po, hospital? it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation. Pag may Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganim. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung kinatatawag. Sila po yun, ganun na lang? Ganun na lang? Ganun na lang Mr. Senator, talaga? kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, Ganun ba? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ano walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po ko, I was asked by the NBI to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun. Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko po talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, Mr. hindi kita Chair. pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Thank you po.
Mr. Hindi Chair. kita pinipilit, pero hindi ako naniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chingalea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 10,000. Per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po ma'am, sabi nyo yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Randolph, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelyido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung 4 ba na kumadronang iyon, ito pala, 3 nga. Jella Hugar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong 3 kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hugar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jella Hugar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong 2 sa 3 kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila. Sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga Hindi siguro anak. sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro, Senator Mr. Chair, Risa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Leah, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Na nandoon ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo, o pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, sila Ibig mo sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. It's I'm part sorry of po, our I'm rules. sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Chingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby, yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan nyo po iniliping? Matong pagka alas 2 sa kadlawon, tungod kinatuyog naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Ara rin diyang humilak, wa ko Sandali lang, kasama. sandali lang. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Natinga ako kay ara naman diyang humilak, dili na diyang mamati og pangutan-on unsa nahitabo. Matong dito na di ang bata nga hinggahi na matay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata.
Mao to na ano po ko yung mahimo, kundi muhilak rakan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Mao tong pagka atong nahitabo, ingad to ang ugangan na ingad to ni Senyor Aguila nangonsulta o kung sa'y buhaton, matong ingon si Senyor Aguila nga dapat ra kang kuno to na nga kalipayan kay waya na ko yung mga pag-antos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Maana to na wala ko'y nahimo kay matod pala yung Senyor na Sandali ha. Ikalipay. Saan yung kuan mo ngayon? Yung mother-in-law mo? sa kapihan, sir. Nandun pa rin sa kapihan. Opo, sir. So, loyal pa rin sila kay Senyor Aguila. Opo, sir. So, sabi ni Senyor Aguila, salamat ka kay okay ka na, wala ka nang pag-isip, wala ka nang alalahanin dahil patay na yung anak mo. Waya na ko'y pag-antos ang bata nga, pag-alaga, pagpadako. Mana to'y kibali, hawra kang Kung ako sinabihan ng mother-in-law ko na ganon, dalhin mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Wala na Ako ang sinabihan ng ganon ng mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Mao na to na pag human ni sulti, wala ko yung nahimo, nagpahilak ra ko nga gibawalan po dito og nay mamatay dapat kuno ikalipay dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako, pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na hindi iiyakan, ikaliligaya. Natuwa ka nun. Hindi, sir. Ha? Hindi. That's brainwashing. Ha? Opo. That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, maligaya na lang kayo kung may mamatay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa pulis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagkabuntag, sige raman kong hilak ang ahong ugangan na laki mo na po ito'y nagpatigadon sa lungon. Kinaumagahan, yung father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay tsaka yung lagayan ng kabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Syempre naman po, pati ba naman damdamin nyo, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkabantay ng sarili nyong anak. So paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na hang pahimuan o pansyon, siminto. Gusto ko sana na yung bata, merong libingan ng bata para sementado para pag dating ng meron kaming matirikan ng kandila man lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Paanong pinagbawal? Bakit daw? Bawal kay basin nyo. Ngani, ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa jota arong way ilhanan nga naay imong bata dito na gilubong. Even kahit na yung cross isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Wala na rin akong magawa, sir. Ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan naman ang Opo. purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi mo naisip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross, pero gusto ko lagyan ng cross. Pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko na kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko, ma'am, kasi siguro
hindi naman rehistrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun. Lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, Hindi rehistrado. Bago tayo natin makalimutan si Risa, Mayor Tim Kang, may wino kung meron bang permit itong ginawa ng libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Senator. Talagang walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapihan. Walang permit. Wala. Hindi DNR. ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Walang nag-request din sa'yo? Wala din ng request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They're not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na sementeryo. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa sementeryo sa Barangay Siring? Hindi naman gaanong malayo yun. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang patay doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun ilibing? Na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng sementeryo doon sa loob according to DNR. Bakit ninyo hindi nilibing doon sa Siring? Di ba merong sementeryo sa Siring? Sa Barangay Siring? Ang mutubag na, Mr. Chair, si Board Member Galanida. See that? Ngayon, ayaw mong aminin na ikaw ang presidente pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo, si Board Member. Board Member, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan na meron namang duly authorized na sementeryo sa Barangay Siring? Bakit hindi nyo doon nilibing? Your Honor, I have explained that before, during the first hearing, that our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang Trillian. Kaya nga, nagsisikap kami na ng lot. So, isang donation, doon na may ilagay sa isang titulado na lupain, dinudar sa barangay, then nag-request kami sa barangay na gawing annex cemetery. So, ganyan. On the basis of that... Tapos, pinayagan kayo ng barangay na gawing annex cemetery. Yes, Your Honor. Mayroon silang resolution. Mayroon din kaming deed of donation. So, is that enough? Yun lang ang magawa muna namin, Mayor Your Honor. Tingkang, ano bang batas nyo dyan sa local government about cementerio? Ang sementeryo kailangang may mga permiso From where? from LGU. LGU, meaning Municipality of Socorro. Oo. Oh, At sa kanila, hindi namin alam na ganun may dan sila sa barangay. Basta sa LGU, talagang wala silang papel. sige, thank you. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chinga Lea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismong opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang taga-pirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo. Sandali po ma'am, pakilinaw po yung tanong. May pipirmahan akong papel? Ano po? Ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall. At pangalawa, Is that- kayo ang Senator Risa, ha? nagpipirma. Senator Yes, Mr. Chair. Is that correct? Yung opisina mo nasa taas ng function hall. Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI. Hindi, tanungin mo, sagutin mo muna. Ang sabi ni Senator Risa, Yes po. according to Isang his kwarto information, po sa taas po ng nasa taas function ng hall. Yes function po. hall. Oo. So correct. Yes po. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. At kayo daw ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa
mga bana tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak? I'm sorry po, wala po akong... Yung mga asawa po ay nagaling sa barracks. Kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. Ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak, yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man, eto na naman po tayo Mr. Chair, pa iba-ibang petsa ng mga posisyon. Basta kinonfirm nyo na ang opisina nyo ay nasa taas Yes po. ng function hall. Hindi po yan- At, teka ma'am, at bago or noong kayo na po ang SecGen ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga bana tulad ni Sir Randolph na galing sa barracks para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpipirma, ma'am. Sinong nagpipirma? Wala pong akong pinirpirmahan at wala kong alam kung sino po ang nagpipirma. So, bumalik na naman po tayo sa tema na walang alam. Dun sa, dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so ano ang alam nyo sa mga operasyon sa function hall? Ano ang alam nyo dun sa panganganak ng mga babaeng buntis na manganganak na dun sa function hall? Ma'am, yung function hall kasi, after nagsettle kami, before po kasi yun, hotel accommodation, tapos nagsettle kami sa kapihan. Ito po yung meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari. Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SBSI. At nung paanakan na siya, dahil dun pumunta silang mag-asawa, alam nilang may kamamatay lang na bata, kailangan nilang umalis kinaumagahan dahil may mga nakapila ng manganganak. So mula dun sa opisina nyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam nyo sa mga nangyayari dun sa mga constituents nyo na nanganganak doon? Na may attended ng 3 komadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, 2 ay BHW. BHW, barangay volunteers po yun. Yes po. O, ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina nyo na nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Ma'am, wala lang po talaga akong nakikitang nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Yun po. Mr. Chair, marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course, may home deliveries din, at maigi kung naa-attenda ng ating mga kumadronang Pilipino. Pero ayaw talaga sabihin ni Ma'am Chingalea, yung siguradong may nakikita sa dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina niya. Nakikita natin dito, Senator Risa, everyone is evading responsibilities and accountabilities. But at the end of the day, nobody can escape from this accountability, kundi yung mga officers ng asosasyon na yan. They will be made to answer for their decisions and actions. So, Ching Lia, saan ka ba nag-aral? MSU po, attorney. Senator. Saan emisyo? Naawan po. Naawan? Yes po. Totoo yan na magna cum laude ka? Hindi po, cum laude lang po. Cum laude? Oo. What course? Environmental science po. Ano no? Environmental science po. Environmental science. So tamang-tama lang pang protected area. You have to protect the environment, di ba? So thank you. Salamat kaayo, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, I think San Just Francis to would like to revert interject. to the previous question, perhaps the Department of Justice, again, I'm making another assignment for USEC T, can submit a paper to this committee as to the proper way for burying the dead. So, question is Act number 1458 still valid today, where it states that it shall be unlawful for any person or a corporation to bury their dead in any manner whatsoever, etc., etc., as well as its relevance when you take into consideration Republic Act 5716. Itong dalawang batas na ito ang binibigyan ng authority na mag-determine
Ang kasali po dito ay Department of Health. Department of Health. It's not just the DNR. So wala po ako Mr. Chair, wala po ako nakita ritong representative ng Department of Health. So perhaps the Department of Justice can guide this committee by submitting a paper as to the appropriate way to bury a dead. Meron po mga batas na bawal 15, 25 meters away from a residential compound. And considering that this kapihan is a residential enclave, bawal din po yun. So, ang kailangan po magbigay ng permit ay Department of Health. So, USECT, can you guide this committee? Submit na lang para alam namin kung kailangan amyandahan yung batas dito kasi may mga religious organizations din na meron silang sariling sementeryo pero meron permit from the Department of Health. We will comply, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair.